Isang maumbo na umaga po mga kagri. Ngayong araw po, February 7 po. Nanganak po kanina yung kambing ng tatay. Hinabutan po natin kanina ito, basang basa pa. Okay. Okay na po siya. Ito na po siya. Ayan. Palagay ko po nanganak siya kaninang umaga around mga 5 AM to 6 AM po. Kasi nang dinatnan ko po kanina yan dito masyado pang basa itong baby niya. Ito po, itong si Venus. May mga kakaiba lang kaso ito dito. Dito sa kanina nanganak sa kabila. Pero tinag-transfer po tayo dyan sa kabila kasi po masyado kaninang madumi dyan. At saka basa, sabi ko hindi maganda sa magiging baby niya. So nag-transfer tayo dito. Yung kanyang baby po ay lalaki po ito. Napakaganda po itong anak niya. Lalaki po ito. Makapal masyado yung balahibo. Nang nadatnan kanina natin basang-basa. Yung kanyang anak pa. So, iwan ko lang kung nailabas na niya yung kanyang placenta. Siguro nga ay nalabas na. So, yung ginawa po natin ay nagkumpay po tayo ng napier grass sa kanya dito. Hindi niya kayang ubusin. Busog na po talaga siya kasi. At nagbigay na tayo ng 4 na pirasong saging saba sa kanya. Inubos niya. Pangalawang bigay na natin kasi ito ng napier grass sa kanya. At hindi pa alam ng tatay noon na nanganak yung kambing niya kasi nga pumunta siya ng city. May transaction din sila kasama ng Kuya Bry. So ako na lang yung nandito natira. Umpisa ng umambon-ambon po. Salamat naman Lord kasi isang buwan na walang ulan dito. Nalalanta na yung ating lakatan. So pasalamat po ako. Ang kakaiba po kasi dito sa kanya ay yung kanyang dede po ay 5. Yan ang problema ko nung umpisa baka hindi maging maganda. May 5 po siyang dede. Itong ating kambing. Sa kabila 3, sa kabila 2, yung kanyang nipple. Dito po 2. Yung sa kabila po yung 3 po yan dyan. Yun yung problema ko. Baka kasi hindi maganda kasi parang mayroon siyang abnormalities. Pero nang pinadede ko kanina mga ka-agri, magaling naman siya magpadede. Okay naman siya. Hindi niya naman iniiwasan yung baby niya. Minsan pinipitik niya pero nang hinawakan natin yung kanyang kanyang paa. Ba't naging kamay? Nang hinawakan ko yung paa niya at saka palidein po ay okay na rin naman po siya. Ano na tawag doon? Malambing naman siya sa kanyang anak. At tingin ko po masyadong malaki itong baby niya nag-iisa lang kasi first baby niya po ito. Kaya sabi ko baka pinalabas ito ng may-ari na binenta kasi nga pero dahil sa kanyang abnormalities sa kanyang dede pero okay naman. Buntis na po kasi yan ng naipunta dito sa amin nang naibili. So sabi okay naman. Ito po basa pa rin medyo pasa pa rin talaga. Lalaki po ito siya. Napakalusog niya po yan at saka mataba. At saka yung isang nakita ko talaga napakakapal ng kanyang balahibo. Masyadong makapal po yung kanyang balahibo. At ilang beses ko na pong pinadede yan kanina sa kanyang nanay niya. So ayun po. Yung kanyang placenta po ay talagang nailabas na niya. Okay na. Nailabas na yung kanyang placenta. So magiging okay na itong kalagayan ng kanyang nanay. Mahirap kasi pag hindi nailabas yung kanyang placenta. Yun po. Ang kanyang itsura halfly dried na siya. At saka ayan lang, yun lang. Malakas po siya, mahaba ang yung tenga. Palagay ko po ay bower talaga yung nakasampa sa kanyang nanay. Dahil sa itsura lang po ay blackhead po siya na traditional, mix na po yata Traditional bower na rin yung itsura niya kasi po blackhead po siya. Mayroon siyang white na sa noo, mark sa noo. Buong katawan white. Kaso yung paa niya brown kaya ng nanay niya. Nakuha niyang mayroong brown sa paa. Sa apat yung paa. Ayun po yung kanyang nature. Pero bilugin po yung katawan. Ganda po talaga ng katawan. Busog na nga Kasi sobrang kadididian niya. Kanina pang didi ng didi yan. Busog na sa tingin ko So itong si Venus alias Bitas. Kasi Bitas yung unang pinangalan ko dyan kasi nga nabitas yung tenga. Napigtas yan po yung kanyang airtag sa hagwire kaya tinatawag kaming bitas. Hindi ko na tinahi
Sabi ko hindi naman ibibenta eh, gagawin namang inahin. Pero sabi tatay, Venus daw pangalan. Hindi Venus, wow! Yan na po mga ka-agree. Hindi pa talaga alam ng tatay, nanganak ng gandang kambing, maganda po yung anak. Kasi kahapon pa lang kasi, tansya ko talagang mga anak na sana ito kahapon. Sabi ko, hindi natuloy. Sabi ko, baka bukas. Kaya sabi ko sa tatay, pakainin mo ng marami tatay kasi pumayat po yan habang nagbubuntis. Sabi ko, may tama na ano yan, ng mga worms yan. Kaya tingnan nyo ng katawan, hindi siya masyadong mataba. Pero bago po siya nanganak, ng mga malapit lang mag 4 months siguro itong kambing ay nabuntis ay nag-deworm tayo ng fumindazole. Sabi ko baka matamaan pati yung baby. Hindi ko naman masyadong nilakasan yung pag-deworm. So maybe bukas or after 2 days, di-deworm po tayo ulit sa kanyang nanay. At saka magbibigay po tayo ng iron dyan sa baby niya. Napakalakas na po talaga dumedi mga kakambing. Siguro kung kanina hanggang ngayon around 5 or 6 ng anak nasa mga 3 hours na po lumipas. Nag-video po tayo kanina pero hindi masyadong maganda kasi madilim dahil po makulimlim po talaga yung ng paligid kasi umaambo na nga po. At saka yung ibang kambing natin nasa pastulan pa ay hindi pa sila umuwi kasi hindi pa yun talaga sila busog na busog. Pero hindi naman masyadong makapal yung ambon. Paambon-ambon lang. Kung kakapal man sana mamayang hapon lang o mamayang gabi. Pag yung umaga wala tayong magagawa. Talagang magre-reserve tayo ng kumpay para sa kanila. Nagkumpay na rin ako ng konti lang. Konti lang talaga kasi hindi masyadong matataas yung napier grass ko doon. Maliban na lang kay tatay, baka kukuha ako sa kanya maya if ever na kailangan pa dito. Pero palagay ko parang hindi na. Kasi nga, busog na po siya nabusog na po yung nanay nito Meron pang extra doon na napier sa ilalim na para talaga sa kanya. Yun, hindi ko pa alam kung ano yung papangalan ko dyan sa baby niyang napakalusog na bibo. Kanina kasi grabe grabe mag-ingayan Pero ngayon dahil half dried na po yung katawan, kanina basang-basa. So sabi ko biglang lumaki ng nakadede biglang lumaki mga ka-agree, mga kakambing. Dahil nag-iisa po siya. Baka magiging super back na rin natin yan dito balang araw. Hindi ko pa alam kung ano ipapangalan dyan sa kanya. Ewan ko sa tatay kasi hindi naman sa akin kambing, sa kanya naman. Pero yun po, napakalusog po. Pinapakita po natin sa inyo na napakalusog po ng kanyang baby. Ilang beses nang dumede, siguro mga around 10, more than 10 ng beses. Sabi ko, pili ka dyan sa 5 dede ng nanay mo kung saan ka dumede, bahala ka na dyan. So, yun. Kanina hinawak-hawakan ko pa, pero nag-video tayo kaso lang madilim. Kaya ito, nag-video tayo ulit ngayon para po makita sa inyo. Nanganak na itong kambing ng tatay na si Venus. O, yan. Siya. Naghihintay pa tayo baka yung ibang kambing natin ay umakyat dito kasi nga umuulan ng konti. Pero sana naman hindi na muna lalakas masyado. Sana mamayang hapon kasi 9:30 in the morning pa lang po yung oras na ito. Pero yung ating inahin kambing ito busog na, wala na tayong problema. As long na mayroong kumpay doon, hindi na muna ito papalabasin at saka lilinisin natin ulit kasi nagdumi na naman siya dito sa sahig, mga kakambing. So maraming salamat po sa inyong pagsunod ng ating mga videos. Reporting po sa inyo na nanganak na naman itong isang kambing ng tatay. Napakaganda po ng anak niya. Malusog na malusog. Lalaki po, nag-iisa. Haba ng tenga. Mataas na rin siguro yung breed nito kasi yung nanay niya kasi napakahaba ng tenga ng nanay. Pero yung katawan niya po, bilugin po talaga. So pasalamat tayo sa Panginoon ng another blessings na ibinigay sa tatay. Maraming salamat po, mga God bless us all po sa lahat natin mga kaibigan nagkakambing dyan. Another blessings po galing sa Panginoon dito sa munting kambingan ng aking tatay. O ayan, medyo dry na rin dito. Kanina basang-basa yan dito at saka marumi. So, wag na natin patigalin. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ingat-ingat mga kapatid. Keep safe everyone. O, kain ka na ng kain. Kasi magkakape muna ako sa ilalim. Ginutom na ako sa pabalik-balik ng mag-alaga sa iyo at saka sa ibang kambing dito. Shasha! Wow!
Sana all na lang. Ganda ng anak ng kambing.